Guys, welcome to the vlog na naman tayo. Ito, tatay babiyahe. Ihatid natin yung mga anak ko kasi meron silang sports activity today. Malang open gym lang naman yon, it's free. Mahilig ako sa ganun yung naghahanap-hanap ng mga ganun. Basta free. Kasi Di alam mo mahalaga na, yun dito para sa mga bata, di ba pa? mahalaga yan. Marami ditong mga activities na pwedeng, halimbawa, donation lang, free. Pero naghahanap-hanap ako ng mga ganun. Kasi para at least kahit papaano may mga activities yung mga bata. Di ba? Kasi lalo na ngayon, palamig na, pa-winter na. Kailangan ng mga bata na activities kasi walang mapaglaruang space sa labas. Meron naman sa school silang activities. Pagka talagang makapalang snow, meron silang parang ano bang ginagawa nyo na pag nagano kayo? Parang snowman, nagbibili sila ng snowman. Tapos basta naka-proper attire lang. Tapos meron pa yung, yung sinasakyan nyo na, nag-sled sila. And guys, tara, samahan natin at mag-enjoy din tayo. Paano ba ang itsura ng fall sa Canada pagka gantong season, no? Let's go, guys! Destination will be on the right. It's not. The only destination will be on the right. I thought it was, but it isn't. Now, Sa school pa? yeah. I showed you. I don't know where the open gym is. kaya tayo, Yep. I'll show Papa. I'll show you. And guys, ang anak ko, si JJ, si Alex. Lalaro sila ng basketball. Practice niya. JJ! Yun guys, natapos na nga yung ano namin, no? Yung open gym ng basketball. Yan yung open gym namin today. Ginagawa yan ng mga parang mga program dito sa mga bata, kaya naglalagay sila ng ganyan as free open gym. Iba-ibang sports nagagawa ng ganyan. Kasi nga, para at least makapag-try yung bata ng mga sport kung ano yung gusto nila. Sa mga skating, meron silang tinatawag na public skating. Kung gusto mag-hockey, mag-learn ng skate, mag-interesting sa mga skating, ganyan. Sa indoor soccer, meron din ganyan. Open din, parang nagpapatry sila. Kasi parang marketing strategy na rin nila yan, para at least kahit papano, kung ano yung, kasi siyempre mahirap naman yung ipapasok mo yung anak mo, ipoforce mo yung anak mo na pumasok sa isang sport, tapos after na ma-enroll mo, hindi naman pala gusto Siyempre, mahal din naman yung bayad dun sa pag-enroll ng mga sports, diba? Yung sports dati kasi, naipapile yan sa tax. Ngayon, ang naipapile na lang is mga summer camp, mga ganun. Yun na lang yung mga napapile ngayon sa tax. Yung mga sports na ganyan na enrollment, hindi na siya napapile Pag yung normally enrolled lang na sports activity. Pwede siyang i-file kahit na sports ang activity basta hindi siya enrolled sa sports institution. Yung para bang pinaka-school talaga. Parang kagaya, alam mo yung nangyari kay Sander nung in-enroll mo siya dun sa may soccer academy. So, hindi siya valid na i-file dun sa tax. Pero kung halimbawa, sa swimming, dun sa may YMCA,
Hindi naman siya school academy ng sports eh. So pwede siya kahit na swimming. Sports pa rin naman yung swimming eh. Parang ganun. Okay yan. Yun nga guys, sana at least meron tayong idea na ganun, no? Kasi hirap din pagka halimbawa bagong dating ka, newcomers ka rito, hindi mo alam yung mga pwede mong activities na pwedeng gawin. Especially kasi pagka winter, kailangan talaga meron kang plan na activities sa mga bata pagka winter kasi para hindi sila na-stuck sa loob lang. Kasi mahaba rin ang winter eh. Ano bang gagawin ng bata sa loob ng bahay? Nagge-games, nagsi-cellphone. Ang hirap Unlike sa mga ibang country na wala namang winter, walang snow, di ba? At least yung mga bata nag-i-enjoy talaga sa labas. Tsaka mataas kasi yung rate ng depression ng mga bata dito kaya ginagawa rin nila na ine-enroll nila sa mga iba't ibang sports para kahit papano meron silang pinagkakaabalahan aside from pagpasok nila sa school. Oo, tama. At least kahit paano nade-develop din yung nila, di ba? Yung sports activity nila, tsaka yung, siyempre, health, laking tulong din sa health nila yon, tsaka mental health, no? And guys, at maraming salamat, no? At tayo naman ay pupunta sa Asian store, kung saan makakabili ng mga tinapay, mga parang Filipino food. Punta tayo dun ngayon, mamaya, kasi crave sila sa tinapay, pang Pilipinong tinapay, eh. Doon tayo pupunta. Let's go, guys! Guys, Oh, dyan. Pasok ka dyan. Lamig. Walang pandesal lang to eh. Ang tinapay. Kabayan. Ito, what's this? Asado pandesal. $1 each. Has ube on the top. Cheese and ube. Ay, Spanish bread. Skytex. Paborito ni Sander. All of these are my favorite. Tingin sila ng snacks na Now this. Now it. Tignan nyo. $250. $250. Mas mahal kasi ang ang mga product ng sa Philippines kasi para siyang ito yung imported dito. Mom, remember how I used to eat this? I put them in my finger, each one of these, and now I just eat it. Ano yan? Dong ding. Dong ding ding dong. Dong ding. Dorito. Hingi na lang ko sa inyo. Huh? What type of Dorito is this? You want dong ding? Kain ka na? Yep. Anong gusto mo? Ito yung nabili namin, oh. Ding dong. Isa niknak. Where's my ube? Ano ba? Ito, oh. Ano? Siya ng ding dong. Tapos ito yung nabili namin. Spanish bread. Tsaka yung ito, ubi bars. Baka, kita eh. Ito, ubi bars. Gumagawa ako nito, kaya lang ngayon hindi na masyado. Kasi nga, nadisi rin ako. Paborito to ni Sander. Ayan, oh. Ayan. Gutom, oh. Pinakain mo. Knickknacks. Tobia. Tulog. Tabingi pa rin pala yung mukha niya. Natatawa ko sa kanya. Hi! Hoy! Yun guys! Tapos na yung vlog namin. Mahirapan mo na naman ang mag-edit. Hello guys, ito na. Sa Sunday kasi, di ba? Family day. Kita nyo naman, kumpleto kami sakyan. At maraming sa lahat ng subscriber namin. Thank you so much. And don't forget to like and share and subscribe. Bye-bye. 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 Bye-bye! Bye-bye. Ay, tulog.